Good morning, everyone. Okay, good morning. It's another Sunday to worship the Lord. So, we praise the Lord kay maayo ang weather. So, it's very cold morning. Ganina pag mata nato, di ba? But, lamig kayo matulog pa. But, today, we chose to be here and we chose to worship the Lord. So this morning, let's stand up and let's open our Bible in Psalm 65. If you have your Bible with you, be it in a physical Bible or sa cellphone, sa gadget, open it sa Psalm 65 or Salmo 65. Ang nakakita na, say Amen. Okay, Psalm 65 verse 1. Let's all read. Praise awaits you, O God and Zion. To you our vows will be fulfilled. To you who hear prayer, to you all men will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those you chose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. You answered us with awesome deeds of righteousness, O God our Savior, the hope of all the ends of the earth and of all the farthest seas, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, who still the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. Those living far away fear your wonders. Where morning dawns and evening fades, you call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. For you have ordained it. You drench its furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. The grasslands of the desert overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Okay, this morning as we worship the Lord, let's be reminded of all the things na gibuhat sa Ginoo, na gibuhat na Lord sa atuang kinabuhi, and mga things na iyahapang mapagabuhaton. Okay, let's pray. Lord, we worship you this morning. We thank you for the things that you have done in our lives. This morning, you deserve our praise. You deserve our highest worship because you alone, God, deserve it all, God. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, good morning sa tanan. Hallelujah. Let's give praise to Jesus today. Let's give words of honor, praises, clap our hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come right now, Holy Spirit, release your heart. Lord, we are hungry for more of you. Heaven's open, we're bursting through. Filling this place like a rushing wind. Come
may buntag sa tanan. Lingi sa kadyot imong tapad, ina may buntag timing nga ikaw kung nakatapad oy. Ayusa ni oy, kita gi nagtapad ron ba? Karong buntaga. So good morning. No? And happy new year. This will be my first time to speak in year 2022, no? Atong palakpakan day ang Ginoo igsoon, i-survive gyud ta, no? Nagsiko guna-una ba? 2 years naman day ang COVID, pastor, no? Because COVID started way back December 2019, I think, no? So 2 years na. 2 years old na si COVID. Ato iampo na dili ni siya moabot og kanang mag-eskwela na gani 7 years, no? Ato iampo nato siya na maundang na gini, no? Maundang na gini si COVID. So but before I begin, I'd like to request everyone to please rise. Manindog ta ug mag-ampo ta sa Ginoo. As we usually do, let us all lift up our hands as a sign of surrender to the Lord. Atong iisa itong mga kamot as a sign of surrender to the Lord. And let us pray. Lord, salamat, Lord, na ikaw ang mong Ginoo, Lord God. Salamat, Lord, ikaw faithful sa matagos sa kanamo. In spite sa kalisod sa panahon, Lord, dili may mahadlok kay ikaw ang mong dalampanan, Lord God. And Lord, salamat, Lord, karong buntaga na imong gi-extend ang mga kinabuhi. Napaka-purpose ang mga life, Lord, kung nabuhi pa mi hangtod karon. Tumana imo ang purpose sa among kinabuhi, Lord. Na di masayang ang mga kinabuhi na imong gi-extend, Lord. Gamita para sa imong kingarian, Lord, para sa imong himaya, Lord God. And this morning, we pray, Holy Spirit, we pray that you will minister to each one of us. Speak to us through your word. Pag-istorya ka kanamo pinagi sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Makalingkod ng tanan. O kung sa kung start, ako i-welcome dahil si Brad Ben. Welcome, Brad. Sister Arlene, nata na ba Sister Arlene? Samal, no? Ay, Sister Lani. Ay, hello, Sister Lani. Welcome. Brad Ben, Sister Lani, welcome kay mo dire. Ayaw mo kaulay. I hope dili ninyo first time, mag-promote na unta mo. Mubalik dire. This is the Christ-Centered Family Fellowship. If you notice, ang pangalan sa church lagi family. Because we believe na kung ang pamilya bungkag po na nasod, igsoon, bungkag po din simbahan. Pero kung intact ang family, intact po ang simbahan, intact po ang nasod. So, diyan yun natin tanan, let us affirm our mission, vision, and our core values. Akong gihangyo na itong i-recite together, no? Mabasa man siguro nyo diya. CCFF vision, let's recite together. Tumunod. Amen. And CCFF mission, together, go. And the core values are, go. Oh, amen. Nay nag-una, katong mga nag-una, nakapamahaw to. Katong mga naulay basa, murag kulang pa tos pamahaw igsoon. Ay kabalaka kay karon mamahaw tas pulong sa Ginoo. Amen. So, salamat Lord, thank you for your words. And if you remember last Sunday, no, ang topic ni Pastor Rico was about hope and a future. No, ito was a topic na intended to start the year right, sa year 2022. Ang nanay acronym, ang hope, H is hope. No, and hope comes by hearing. No, it is not only faith that comes by hearing. Faith also comes by hearing the Word of God. Ang O is options. Kung makadungog ka sa tingo sa Ginoo, na kay mga options sa imong himuon. Dapat na kay action imong himuon. And then P is persistence. Di lang nimo sugdan. Padayon nimo himuon ang maayong butang. O ang pinakalas, ang E is enter His gates with thanksgiving. Magpasalamaton ta sa Ginoo for the new year that He has given us. O karong buntaga, akong topic, is entitled, How to Keep Going When You're Emotionally Burned Out. Ato nang basahon together. Go. Awa, pati pagbasa gani, murag na burn out na, no? No. So, na-realize na ko ba, usahay di nakabantay. 2 years naman dahil ang pandemic. Sa 2 years sa pandemic, kabalo ba kapag start sa pandemic, we thought nakajut lang to. Kinsa yun literally nagtuog yung nakajut na to.
No? Muna kita, lockdown lang ni Kajut, okay na ni, mga isa ka simana, dua ka simana, siguro okay na ni. Wa kita nag-expect, nakatong expect na to na simana lang, mabot naman day tuig. Nya kani igsuon ning problema na abi mo simana lang, mabot nag duha ka tuig, di ba makapoy ka na ba? No? Daghan kay changes sa tong life. Di na ta pwede mo lakaw way face mask. Inilugay pa sa alcohol tong una, puti mahala tong alcohol tong una di boy, nakaingon gyud kog may pag-alcohol ako negosyo da. No, kay puti mahala sa alcohol ba? Dato no tako nag-alcohol ko. Inilugay sa alcohol, no? Nya kulba kayo, na stress gyud ang matag tao mga igsoon. Natay mga loved ones na nangasakit o bangani namatay. No? Heartbroken kita, nangamatay atong mga relatives, nag-uol gyud ko kay sa 2 years no. Daghan gyud ko kaila na personal ako kaila namatay tungod sa COVID. And it broke my heart, no? Magila ko magtan-aw sa picture kay simpre ma-close man nato no. Na dito na day ko tubang ilang kinabuhi igsoon. Ug dili lang kana, nausab ang dagan. Ang kumpanya nag-online meeting na lang ang kumpanya, work from home. Nya ang klase kay unsa to, online class. Nya pati ang mga maestra naga-adjust, nya ang uban dili ka kaya, di na mo sipot uban maestra igsoon. Nya ang estudyante siyempre matakdan, di pud mo sipot. No, grabe ang stress. Ginapugos na lang nato na mulahutay. Abi nato isa lang ni katuig ni abot na magyugduha ka tuig. Na grabe na kayo ang stress. Until such time, pati ang simbahan affected na. Di na takatapok together. And it's been 2 years, bago lang tayo balik, di ba? Halos 2 ka tuig ta pastor way tapok. Maglugos mangitag meeting. Ug grasya na lang gyud sa Ginoo ni survive pa tahantod karon. Kabalo mga igsoon dagang simbahan worldwide ang nanarado during the pandemic gyud. Wa gyud sila kakaya. O mag-uol ko maminaw magbasa sa mga article nagi uban wala nagi kakaya na narado na lang gyud sila igsoon. And we are blessed na hantod karon na agyapon ta. No inay mong katapad oy blessed man data oy. Manimba na ta na sige absent dia, no? Manimba na ta kay blessed ta sa Ginoo. Amen. Lisod kayo ang pandemic niya. Ang uban pa gyud nagkasakit. Kinsa na kasakit og COVID diri. Sa among pamilya hapit mi mahurot ba? No? Yan nakasurvive ta si Alexa tong una. No, grasya gyud sa Ginoo. Tungod ana, what ka realize? Pag una natong balik na feel gyud nako igsoon. Nagluya gyud tang tanan. Kisay mo amin na nagluya gyud ka. No, pagbalik luya gyud kayo. Ultimo pagkanta, ambot luya ba tungod ka nag face mask ta? Pero uban buwelo man kani di madunggan ang yabag kay face mask bitaw no. Buwelo-buwelo gyud. Di maklaro no. Pero na-notice gyud na mo nagkapoy. Gipangkapoy kita because we were stressed during that time. Hantod karon actually we were actually stressed. Nya maabot ta sa time napay mas taas pa sa stress igsoon o gitawag na siya burnout. Kana di na gid makaya gani. Maburnout na ka. Nya mo na kung i-discuss karon kay dakog tsansa daghan ka nato na burnout na. Dili tang tamo acknowledge o ginatry man nato na to become positive because wala gid pud ta kabalo na burnout na data. Muna tong topic karon unsa na to pagpalahutay pero mga tanas sa ta. Unsa may pasabot og burned out pastor kanang gisunog dili no ang burned out means feeling empty mura bakante naman lang imo nya mentally exhausted kapoy nakaguna-una asa man ni manggitag solusyon sa ilang problema no nya daghang pangitabo sa imo ang surrounding nagikapoy na ka devoid of motivation wala kay gana no wala na kay plano sa future sa pamay kung ganahan give up na nimo imong career imong mga dreams usay mo negosyo imo nang ipang-give up na wala na kagana. No? And people experiencing burnout often don't see any hope of positive change in their situation. Kadaganan sa ma-burnout isuon ka na makakita gali ka wala man gini pag-asa oy. Masi unsaon gyud ako guna-una ba wa gyud solusyon. Ini akong problema ha. Umobot kasi na mabot ang tendency na ma-burnout gyud kay isuon. Pero buti ni pa yan ang mga kabubuton sa Ginoo. Remember, si Jesus ni abot to give us life and a bit more abundantly. Wala siya abot para kita tagaan og dakong problema na ma-burnout ta. The reason na kita ma-burnout tungod dili ta kabaloon sa paghandle. That's why this morning we will be learning how to survive the pandemic. Na nadili ta ma-burnout kay naa na sa pulong sa Ginoo. Next. So what does it mean to be burned out? Nakoy nakitaan sa internet akong gi-post diri. Ang burnout daw kay kanang emotionally I'm depressed. Mentally, I am drained. Spiritually,
I am dead. Pamata nimo wa na magkikuyana magkuan sa Ginoo. Nya pinakalas, but physically I smile. Di gyud ka kahalata ning tawo na burn out na kay mo smile pa man gihapon. Lingi ay imong tapad nga smiley kung hilaw man na iyang smile o tinudanay na iyang smile, di man maklaro ko no, nag-cover mo dang bahas no. No. Ang uban niya sige lang nag-smile. Pero mga burned out na sila, gipangkapoy na. Ang ilang huna-una ang akong problema dito sa balay. Akong personal problem sa una ko ni pagsulbad. Daghang kay mga problema na makapoy na ta. Smile lang gihapon, pero sa atong sulod, depressed na ta. Sa atong sulod, drain na kaya ta mentally, kapoy na kasi una. And spiritually, I'm dead. Although di man siya tapatay, pero ma-feel lagi nimo, wala na ko'y gana mag-devotion, wala ko'y na mag-personal devotion, wala ko'y gana magkampo. Samot na yun ang fasting. Wala na ko'y gana, no? Nawala ang gana. Next. Pastor, unsa ako mapagkabalo kung burned out ako? Kaya basi dili dahil ko burned out. So, ano yung mga symptoms? Unsa akong pagkabalo? And we'll be taking our verses, our text, from Malakay, Book of Malakay, so on. Kaya during this time, sa Malakay, grabe problema ang mga Israelites. Sa kadako nilang problema, igsoon, burnout sila. Mura sila na pandemic ba? Pero dili pandemic ang problema during that time. Kaya na-capture man kung sila sa Babylonia, bago lang sila balik sa Israel. Daghan pa kag-ayusunon. Daghan kayong bad habits na ilang nadala sa karaan nilang style. Gidala nila silang nation bago. Daghang problema. Na-burnout sila. Ingon pa ang Ginoo, I have loved you, says the Lord. But you ask, nangutana ang mga Israelites, how have you loved us? Kapangit na tubag, no? Hinang kag, gigugma ko ikaw. Nga mutubang mo kag, ha? Giunsa man ko nung pagigugma, wa man ako na-feel. No? Muna ginabati sa mga Israelite ison. Love sila sa Ginoo, pero dili nila ma-feel. Tungod kay burnout sila. So, ang isa ka indicator, you become indifferent to God's love. Mangutan ako, igsoon. Niabot na ba sa point sa imong life na makapungutan na ka, love ba ko ni mo, Lord? Kaya kung love ba ko ni mo, Lord, ano, kialaw man yung dagkuha man yung problema, Lord, oy? Bukat naman kayo ni, di na nako ma-feel na love ko ni mo. And that's the first sign sa burnout, igsoon. Dili ka naka-feel og love. Muna igsoon ka ng mga ligaw mo sa inyong mga lalabs. Nya mo sorti ka, love, I love you good. Nya mo tupagong ka, I love you sa imong mata. Kala igsoon, burn out na siya. Sabta na lang igsoon. Ano man, dili siya ka-feel of love. Kaya tungo, ikapoy naman guna siya. Saya ang problema. Tistingin niya, I love you nang ipangkapoy. Dili na mo response mo ha. Singagan lang ka, ana, igsoon. Tungod kay burn out siya. Ikapoy na siya sa iyang life. So, muna isa ka, first symptom na ikaw, burn out. Next. Ikaduha is you become self-centered and complain about serving God. Ayun. Magsugod na kagreklamo sa imong pag-serve sa Ginoo. Tung una, todo kay ka. Fasting, ingon si Pastor Rico, fasting ta. Straight, isa ka bulan. Manglo pa ka, Pastor Benny, duhaon na lang na to kabulan, Pastor. Do para, gwapo gyud kay ba? No? Manglo ka pa karon, dili na. Musugod na kagreklamo. Ha? Practice na sa music, tapuya ni, uy, mato na po ko sa church. No? Ha, na po yung activity ang church. Uy, maghatag na sad, ang reklamo na ka. No? Yan, ingon na ka na, it is useless to serve God. What's the use of doing what He says? Malakay chapter 3, verse 14. Ang mga Israelite, yabot sa point sa kakapoy nila sa dagang problema, niingon na sila, unsa pa may purpose? Ngano pa man mag-serve pata sa Ginoo? Kabot na ba ka sa point ni anak? Na makaingon na ka, maundang na siya ko, Lord, unsa pa may purpose nag-serve ko? Mamanggapon, dagang manggapon ko problema. No? Pumabot na ka sa point, ana, then naka-feel na ka sa imong pagka-burnout, igsoon. No? Nahimo na ka self-centered. When you are burned out, makalimot na ka sa pag-care sa uban. And you just don't care at all. May tabo, ana, uy, si Kuan, nagsakit, o sa bahala sila di, oy. Nabitaw na sila yung mga parintirya, nabitaw na sila pamilya, sila na ibala di, oy. No? Dili na ka mag-care. Kaya nga naman, ikapoy naman ka ako, ganit, bangunon galipog ko. No? Pasabot, burnout na ka. Kaya kung burnout na ka, kapuyan na ka mo tabang sa uban. Kaya ang feeling ni mo, ikaw gani mismo, tabangunon. Nahimo na ka self-centered. More na ka sa unsay para nako.
Di na kakayo una unsay para sa uban. Unsa pa sunod. Next. Makabalo ko guilty ta ba kay mga hilom ganitang. Kabalo kay igsoon, ganun kanya kong topic, kay guilty kay ko ani. No, guilty kay ko, ni go through ko ani. So, number 3, unsa ang pagkabalo kung burned out ka? You've lost the motivation for holy living. Ingon sa Malakay 3:14, ingon mga Israelites, what's the use of trying to show the Lord Almighty that we are sorry for what we have done? Kaya sa ilaha, magod, nag-prayer and fasting man yung mga Israelites. Sa ilang prayer and fasting, mga isilang pasaylo sa Ginoo, sa ilang mga sala. Yang uban mo yung nawa, parang gihapon. May pasaylo, makasala man gihapon ta. Familiar ba ni? Nga nung mga pasaylo, makaugma, makasala man gihapon ta. No? Mawad-an na ka motivation to live a holy life. Para sa imuha, kasala na lang gutagod mo, gabong sala agad. Kapoy naman kung binut, nakakastorya na ko tuuna ba, sa kayang people. Ana pa siya sa kuha. Kapoy naman kung binutan, oy. Gusto po ko magbinugoy, baka gusto po lang matilawan ng ubang, kaya wag ko nagdako kong simbahan. Wag ko katilawan ng bugoy-bugoy, no? Tali, babae man siya, bugay-bugay. Wag ko katilawan na. Iya ginagi mo, ison. O nakaluko-luko kayang kinabuhi, ison. Grabe konsekwensya sa iyang life. Kaya nga naman, actually burned out na siya during that time. And when you are burned out, mawad-an na kag motivation to live a holy life. Mamangutan ako karon sa tuwa. Niabot na baka sa point na wala na kay pakialam kung nakasala ba ka o wala. Wala kay pakialam na holy ba, masuko bang Ginoo sa imong gihimo o dili. Wala na lang kay pakialam. Kaya nga naman, burned out naman ka. Kaya ang burned out na tao, dili na mag-care kung holy pa ba siya o nakasala pa siya. Kung unsay na feel niya himuon that time, iyan himuon. Pasabot, burned out na siya. Next, number 4, the last one. You envy the temporary success of the wicked and lose the eternal perspective. Sa Malakay 3:15, ingon pang mga Israelites, see how happy those arrogant people are. Katong mga dimuto sa Ginoo ba, malipayon daw sila. Everyone who does wrong is successful. And when they put God to the test, they always get away with it. So yung reklamo nila, wala gud na. Kana si Kuano, nga natog si Tampulano. Wa man mo to Ginoo, di kay nagasimba, di kay nagampo. Awo, dato man. Ako na nagtuo ko sa Ginoo. Fasting pa ko, sikog devotion, pobre man ko. No, may panin mga tawanan niyo, successful niya. Ila pag yung himuog katawanan ng Ginoo, yagaan nila ang Ginoo niya, maka-escape lang sila, wag gali punishment, wag gali konsekwensya sa ilang life. Nagtuo ka na, wala. Kaya mo may pananaw sa imong unang-una. Pero dili. No? Ingon pa diya sa Bible na, you have lived in luxury and pleasure here on earth. You have fattened yourselves for the day of slaughter. James chapter 5 verse 5. Isuon ayaw daw kaibog. Anang mga wicked na murag nag-prosper. Kaya ingon pa sa Bible, muna silang mga baboy, mga baka ba, no, nagyunapataba para sa panahon sa pag-ihaw. Kay katayon mo na, pag-abot na sa judgment. No? Humuta siguro ng mga taba ng mga kuano. Nga katayon, nga isugba dito sa... Pero no, humut kayo, no? So, ayaw daw kaibog, anak. Kaya ilang success sa kalibutan, temporary ra na. Ayaw kalimot, ginatawag na itong eternal perspective. Ayaw kalimot na nailangit. Ayaw kalimot na kaning kalibutan, temporary ra ni tanan. The reason nga nung manilos ta sa mga wicked din sa kalibutan, makalimot ta. We lost perspective of the, we lost the eternal perspective. Yung pa diya. Makalimot ta na mato ditag langit. Makalimutan na mamatay data. Ya paabot sa langit na data mansion dito gandam sa Ginoo para sa tuwa. Pero katong mga wicked, enjoy sila diri pero ihawon sila pagabot sa judgment day. Unta dili ta makalimot ana para dili ta maibog sila ang life. Next. Inom sa ko ha. Ako naanad, magstorya na nag-face mask, pero kung maghangos ba, magukod ko sa akong ginawa. So, what to do when you're burned out? Unsa may himuon? Nakaingon ka, pastor. Mura, klaro naman yun. Niagi na gid ko burn out ron. Katong sitwasyon na ako ron, burn out naman day ko. Unsa may imong himuon kung nakafeel ka na burn out? Ka remember,
dangerous ang ma-burnout igsoon. Kaya kung na-burnout ka, daghan kang decision sa life na mo na mali. Naa siya yung mga consequences dito sa kalibutan o dito sa langit. Posible pa mawala imong salvation sa imong kabuang na nahimo tungod sa burnout ka igsoon. So what to do when you are burned out? Number 1, let us read together. Kato number 1, go. Okay. Honestly tell God what you are feeling. Igsoon, unsa man imong ibati karon, nagluya ba ka sa serbisyo sa Ginoo? Sulti ang Ginoo igsoon. Pwede din na pastor, pwede. Unsa man kabackslidon ka na, sulti ang Ginoo. Lord, kabackslidon na gud ko, Lord. Lord, di na gud ako kaya. Lord, murag sobra naman din problema, Lord, imong ginatag sa kuwa. Lord, sulti siya. Di ba na lain pastor, ingon diha oh. Unload all your burdens unto Him, since He is concerned about you. 1 Peter chapter 5, verse 7. Unload. Sabot pwede nang mo isurti. So ito, igsoon paminaw. Ayaw paghadlok, surtiun imong problema sa Ginoo. Kay sigurado ko, dili ma-backslide ang Ginoo maminaw nimo. Dili siya mingon, ha? Muna din na imong ginahimo. Grabihan na naman din mo sala, oy, naluya ko, sayang-sayang akong pagkaginoo, naluya na ko, backslide na ko, dili. Kay kabalodaan ang Ginoo sa imong sitwasyon igsoon. Kana pagkupisal nimo sa iya, ha, is a sign of humility. Is a sign of acceptance na, Lord, di na ko kaya kung wala ka. Surrender ko, Lord, di na ko kaya, kinahanglan ako imong tabang. Muna mo sulti ka sa Ginoo, tukan sa Ginoo igsoon. Ingon to sa Psalm 18 verse 6, and this is one secret igsoon. Kung problemado gani ka kayo, na sekreto, ingon diha, but in my distress, unsay diha, nakasumpay diha, I cried out to the Lord. Paminaw ra gud, kung problemado gani ka, ayaw pangaway sa Ginoo. Ang imong himuon, hilak sa Ginoo. Magpalaban ka. Naman may bat, kaning sila best kung una, gagmay pa man ano. Karon dako nag-edad pero gagmay lang gihapon sila. Pero kada igsoon, kung ang bata maghilak, nangayog tabang nimo, kinsay ginikanan dili magdagan-dagan na. Ngayo dai tabang. Pero kanang bata na dagma, pag human niya kadagma inigtindog, awayon kaniya. Awayon niya ang ginikanan, nadagma ko, naulaban ko, ikaw gid pa ba, ikaw gid pa ba. Ganahan ba ka mo tabang? Mingon pa siya kag damirisi. No? Pero kalagyan yung tabang, hilago pa, nasamad ko, sakit kayo. Kinsay ginikanan, di mag, ang dughan na di makafeel na tabang ka. Mo po na igsoon. Kung grabe na yun, di makaya ang problema, cry out to God. Oh, cry out to God. Kaya kung mo cry out ka, yes, I prayed to my God for help. He heard me from His sanctuary. My cry to Him reached His ears. Kung gusto kag prayer na mabot sa dalungan sa Ginoo, kanang prayer na inubanan og hilak. Lusot gyud na sa Ginoo igsoon. Makaabot gyud na. Kanang prayer inubanan og hilak, gitawag na crying out to God. Inaana gani na kasing prayer abot gyud na sa Ginoo igsoon. Nakatay na kag-ampo na murag pati ikaw makaingon ka murag wa mo to kabot sa Ginoo pastor. Kato ampuan ako murag kutob na to atop nimbalik. Pero kanang mo ampo kay kana Lord, naghilak na ka tabang Lord. Kanang banan na gani mo gihilak igsoon ingon sa Bible niya no. Moabot gyud na sa dalunggan sa Ginoo. Kinsa may mga problemado karon. Isa lang kasi teto igsoon, cry out to God. Panarado sa imong kwarto hilak sa Ginoo. Ayaw hilak sa sala daghang tawo ha. Duol mo kinsa nag-away nimo ma? Kinsa nag-away nimo pa? No? Pagtangka ka. Ato ka CR, pagasang tubig, di ka madunggan. No? Cry out to God. Kaya kung hilak ka diya sa Ginoo, ingon pala sa Psalms 18 verse 6, muabot imong pag-ampo ngadto sa Ginoo. So sa mga burned out karong adlaw. Ang sekreto number 1, cry out to God. Tulo na ti igsoon. Number 2, humbly ask God for strength. Okay. Daghang kung naibalaan na Christians, daghang problema, ning backslide na lang sila. Kay wa daw sila tabangi sa Ginoo igsoon. Pero ang pangutana,
Nag-ampo ba ka sa Ginoo na tagaan kanya kusog na makaluhutay ka sa imong problema? Nakatay ba ka na? Kana makalimot ba yata? Kana daghang gani problema, testingan din itong sulbad Lord, tabangi ko ani Lord, sulbad din ka. No, dili no. Ang imong himuon igsoon, mangayo kag kusog. Lord, grabe akong problema. Tagay ko kusog Lord, na di ko mabackslide ani. Tagay ko kusog Lord, na makaluhutay ko sa akong pagtuo Lord. Na dili ko ma-discourage. Ask God for strength. Kaya ingon sa Bible, kung mangayo ka, hatagan ka sa Ginoo igsoon. Nya kung nagluya ka karon, gabi ka ka-discourage, kung mangayo kag strength sa Ginoo, ihatag na niya. Nya naghilak ka sa iya, ha? Tingala na lang kayo, nagkahuman mo na, ano naman akong pamati? Muna naman kung nagkaroon naman kung pag-asa, ganina lang, muna naman tugoy pag-asa na. Pero paghilak na ko sa Ginoo, ngayo kong kusog sa iya, nakapil na ko na napay pag-asa ang akong problema. Testingin ninyo, ikson, tinuod na. No? Oh, the attitude that moves God to answer is humility. Ingon pa sa diya sa Ginoo, God told Daniel, kasi Daniel nagampo sa Ginoo. Tingala siya, dugay niabot ang answer. Ingon diya, oh Daniel, great the love of God. Listen carefully. Since the first day you began to pray and humble yourself, Sa ingon diya, since the first day you began to pray and humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. Igsoon, duwa nila ka requirement. Dili lang di ka mag-ampo. Kinahanglan mo, humble down kung kasi mo sarili. Na di pastor na ampo na dili humble down. Yes na Unsa may example, pastor? Hinali, example. Lord, dugay na ba ako sa ministry ha? Nag-serve ba ako nimo Lord? Diya karon dili nimo ihatag na akong gipangayo Lord. Nganong saya ihatag nimo kay nag-serve ko. Aputi di gini mo bugiruha ba? Inala ka mag-pray. Pero kung mag-pray ka na Lord, maluoy ka na ako Lord. No, Lord, ikaw man akong Ginoo Lord. Nagingon mo kasi mo pulong. Dili minimo pasagdan. Ano ganyan ng mga prayer? Humble down ka na kay prayer. Tubago na sa Ginoo, langit. So ayaw pag-pray na hinambog. Ayaw pag-pray na nangaway sa Ginoo. When you pray, gani, pray with humility, son. The key is humility. Humble kay ka mangayo sa Ginoo, iyan ang reward. Kaya sa mga tabantay, Lord, di ka mo ihatag, Lord. Di nagikumoserve nimo. Last na good ni, katong Sunday, last na ako, simba. Nangit na kong pastoriko. No? Inana ng mga kuwan, hinambog man na. Pero kung may mo kay ko, Lord, mas makinaon sa Lord, diligi ko mubiya ni mo, Lord. Tagay kong kusog, Lord. Tagay kong strength. No? Tagay kong kusog. Muna ang sekreto igsoon para makalahutay ka. Next. Pinakalas. Kung sa'yo, basahon na to together, go. Okay, choose to worship God. Sa Bible igsoon, nabasa ko, ang pinakagrabe giagihan na trials ng anak sa Ginoo. Kinsa man si Job, napabay mo pildi kay Job? Sa trials ng istoryahan, mulag wala na ba? O sa'yo mag-abasa ko sa book of Job, Lord, kung ako siguro yung gitistingan na ni Lord, hasta magsaka man siguro ako, Lord, di man siguro ko kapasa. Kanina itabo ka, Job, matabo sa kuwa, Lord, di siguro ko kapasa, Lord ba? Puting bugatan na trial igsoon, limang ka namatay ang mga anak. Dungan in just one day, na naguba, nasunog pati ng property. No? Nawala ilang property, nawala ilang kwarta, nawala ilang anak sa isang kadlaw. Nga, ikaw na-unaw, unsay reaksyon? Laylay reaksyon ng duwa. Puti yung pagmahay sa asawa ni Job. Okay, paminaw mo ha. Kontrabida ba yan yung asawa ni Job permi nung basa tanong? Grabe mo asawa ni Job. Uy, giingnan niya si Job. Unsa man ka diya Job? Nag-ampo-ampo, gyapon ka. Wa pag gyapon ka ni biya na imong Ginoo, tanawan ni natabo sa tuwa. Nganong kay si Job pag yun, nuka-nuka. So, paita sa sitwasyon, no? Namatay mong anak. Nawala yung property. Nga imong bana pag yun karon himat yun na yung mga nuka-nuka. Kung ikaw ang asawa, unsa man yung bation, bago lang ka namatay anak, nawala na yung mga properties. Nga imong bana pag yun nagnuka-nuka. Di ba kakakaingon na nga nung nakampo pagka diya, undang ni simba diya, oy. Sayang-sayang lang katok si CFF, yung simba-simba diya, awan na itapos itong life, no? Actually, ang reaction sa asawa ni Job igsoon, natural lang ito. Moto'y natural na tao, na reaction igsoon. Ang problema, di magud dapat unta natural lang atong reaction. Dapat mo react na according sa Word of God.
para na blessing na moabot igsoon. Ang reaction ni Job, awa mga asawa ni Job, ingon niya, Job's wife said to him, "You are still as faithful as ever, aren't you? Why don't you curse God and die?" Grabe, no? Nangutana pang uban ba? Pastor, nga nung pagkamatay sa mga anak ni Job, nga nung wala lang giapil yung asawa. Katong uban, naglagot na gani sa mga kul. Giapil na ito sa asawa para package ba? Total package, no? Nga ingon po to isa, dili, gituyo man to sa demonyo. Pero na pag yung, para ang si Job, masamutan pag yung problema. Kay grabe na yung sakit, namatyan na po ito tingin mo siya, Job, itonggoy mo ginoo, mamatay na ka. No, para kompleto ang package sa trials, no? Nag-debate diyang bayna Ikson. Pero in fairness sa mga babae Ikson, mga babae nato diri mga okay baya Ikson, no? No, palakpakan nato itong mga babae diri, no? Ang reaksyon sa asawa ni Job, sa tiyan mo, natural na gito, Ikaw may tabuhan ni nato, lagi kalagot ba? Sa imong kasing-kasing, iya lang gibuwag, natural gid siya. Dili siya pastora. Natural lang gid siya kayo. Unsa gid pagkatao yang gipakita. Pero si Job, unsa isulti ni Job, mo na naka-nice. Ingon pa ni Job, katong grabe naman, ingon na yung asawa, wala na tanan sa tuwa. Nga ampo-ampo ka ba diha? Ingon si Job, gigisi ni Job ang robe. Ang yang gishave ang ulo. Then he fell to the ground and worship God. Kani ang katingalahan nato. Lahi si Job, kanang grabe nagkikayang trials gani, mo-worship na siya sa Ginoo. No? Kanang grabe na kayang trials, worship na siya sa Ginoo. Ang isa, di ba, ingon pa niya, I was born with nothing. I'll die with nothing. The Lord gave, and now He has taken away. May the name of the Lord be praised. So, naana si Job, magyapon, ipanganak man tawa tayo property. Muli ko, nagyapon po ko'y property. Kung kuwaon sa Ginoo akong property, di man na ako. Blessed be the name of the Lord. Ingon pa siya, sa Ginoo na. Kung kita pa to, makig-away na ta. The reason ng load ka sa Ginoo karon kay nay nawala sa imong life. O nay wala nimo nakuha na nagtuo kay tagiato. Una imong giaway ang Ginoo. Si Job kabalo gid siya. Wala may ako. Ngano pagpanganak ba sa kalibutan na ikot si daan, nakasakay na ko sa kotse sa tiyan sa akong mama. Na nakoy balay daan, wala man zero man ko. Ang tanan na nasa kalibutan, gipahiram na nasa Ginoo. Kung gusto niya kuhaon sa tag-iya, iyahan na. Ako gyapon daygon ng Ginoo. Kaya bilagigson ang sekreto na mabalik sa imuha tanan. Taliwala sa problema. Taliwala sa mga nawala sa imuha during the pandemic. Dayga gyapon ng Ginoo. Di ba? Ibalik na sa imuha tanan. Dubli-dubli pa. Ibalik sa imuha. Basta tama lang yun imong reaksyon. Remember, usbon na ako. Basta tama lang yun imong reaksyon. Basta imong reaksyon, dili reaksyon sa asawa ni Job. Ay mo reaksyon parehas kay Job. Na mo ingon siya na wala mang nang kuya-kuha diri. Ano ako ba ni? Di ba ni ako? Kung kuangon sa Ginoo din iyahan ni. Blessed be the name of the Lord. And I notice his soul, kabala. Nabantayan gid nako. Gibasa nako ang mga great man of God. Si David, si Joseph, kani si Job, kanila sa tulo kay pataas na kayo. Basi malain na mo, sige tanaw sa rilo ba? Pastor, gaya na pastor. Ayo, sumpay, tulo lang pastor. O sige, tulo lang. Ako studiyahan ka ron. Nabantay ba mo? Number 1, si Daniel. Si Daniel, okay kayo, nag-serve sa Ginoo. Huwag ito isala ba? Ngayon siya natabo kay Daniel, gisilosan siya. Ito kay gisilosan siya, sa iyang mga kawanan, gipasangin lang siya, gilabay siya dito sa mga leon igsoon para mamatay igsoon. Okay, kung sa sala ni Daniel, wala. Nganong gilabay man siya, kay gisilosan lang siya. No? Nagpahimog, gimanipulate nila, nagpahimog balaod, na mahimo siya guilty igsoon. Kung kanay mo problema igsoon, gimanipulate, nawala imong position, o imong promotion, wala mo nakuha, nailog sa uban, kay gimanipulate nila. Muna nitabo kay Daniel, o dili lang ka na, gitlabay pag isa sa layon. Pero tama man gud ang reaction, good. Wa man niya gitunglong ang Ginoo. Kay kabalo siya, mamatay ko, padung mangyapon ko sa Ginoo. No? Kung ana gani imong reaksyon igsoon, ibalik na niya si awa, na-rescue siya igsoon. Ibalik siya sa position. No? Nga trusted na siya sa king. Nakita na ko ang mga gibless kay sa Ginoo ning agi grabing trial. O paminaw kani. Mabot ang time sa imong life. Na sa kagrabe na mong trials,
para sa imong kaugalingon, makaingon na ka, na nagyud ko'y valid reason na muundang nag-serve sa Ginoo. Abot na pagkaganda na point? Kaya abot ko sa point, ana, sa akong life, na makaingon ako, na nagyud ko'y valid reason na muundang na serve. Siya ro din nila masabtan akong sitwasyon. Sa kadagan akong problema, number 1, number 2, number 3, sa kadagan akong problema, valid na kayo, di na sila maingon, ni undang banto si Jutan? No? Valid na kayo akong reason ng undang. And right now, I believe, nata sa matag usa ka nato, natay mga gatuban na problema, na makaingon yung ka, valid na kayo akong reason, kani problema man ako, grabe na yun. Valid na ginala reason na undang kong serve sa Ginoo. Di na ako mamahay sa uban, kay grabe na yun akong gatubang igsoon. Ang nakita na ko igsoon, kana wala na kani kay reason mo padayon, pag-serve. Yan, in-decide ka na mong padayon ka. Diha ang blessing na grabe ko ni Bubo sa Ginoo. Si Daniel, wala na siya rason mo padayon. Nagtinarong man ko, anong giabot man ko diri. Pero nag-serve gyapon siya mo nagibubo sa iya ang blessing. Si Joseph, nilikay gani sa tentasyon sa asawa ng Potiphar, tama iyang gihimo, tungod sa tama iyang gihimo, napriso ni noon siya. Napulo ka to igison. Wala siya sala. Kung ikaw tubi. Muingon siguro kag ibalik na tubi, sige, timtala daw ko balik. Kaya di na gid ako ni paikiasot, pero di ko mapriso, no? Mutsisi mong life siguro po si Joseph wala igsoon. Kabalo siya natama yung gihimo sa Ginoo. 10 years priso siya. Pero after sa 10 years na priso, natama yung reaksyon, wa siya nagmahay sa Ginoo igsoon. Usa ni tabo kay Joseph, gi-promote siya. Grabe yung promotion ni igsoon. Na number 2 na siya gikan sa pinaka-high ranking. In fact, nalupigan niya yung amo sa una na si Potiphar. Taas na kay sa granggo. Gi-promote siya sa Ginoo. Ngano, kay naabot sa iyang life, na grabe yung sitwasyon, grabe yung problema, and yet, din decide na kay, pwede na siya moingon. Unta na kong serve sa Ginoo, ano, unfair naman kay nitanan, na na siya valid reason, undang siya, and yet, padayon siya serve. Diya ang sekreto igsoon mo, padayon ka nagyapon ka, masinana kay tanan reason na muundang, diya ang dagkong blessing maabot sa imong life igsoon. Kinsa pa, last na lang yun, ikatulog mo ni si Job. Ikaw daw mawadag anak, mawadag property. Kan pagyud ka sa tawag ni. Burag chicken pox pala. Gileprosi ba to? Yeah, leprosi. Gileprosi pagyud ka, no? Grabe na yung trial ba? Nalakay tanan reason na muundang kag-serve sa Ginoo. Pero unsay ingon niya? Unsay gihimo ni Job? Igisay niya yung silina. And Job worship God igsoon. Kana na breakthrough ang mo define whether ang imong problema ba mo result into a blessing o imong problema ba mo result into a curse. Depende sa imong reaction. Kung maingon gani ka, masing grabe na akong problema, mo worship gyapon ko sa Ginoo, mo result into blessing ison. O grabe na panalangin. Pero kana imong problema, maingon kay kadili na kung mo serve sa Ginoo, padulong nila tunglo ison. Kay ngano, kung di na ka mo serve, asa makapadulong? One day si Jesus nagtudlo about, remember mo? Nagtudlo siya about sa communion na kung kinsa tong mo kaon sa ako ang unod, mo inom sa akong dugo, mo kanibalism naman nino. Usa naman ni? Inumanay naman ni dugo, kinalanan naman ni laman. No, nga ingon pa sa Bible, daghan ni talikod. Since that day, daghang followers si Jesus ning biya sa yaha. Pagbiya niya sa yaha, ni atta anak si Jesus siya mga 12 disciples. O kamo, mubiya ba pod mo? Grabe naman yung teachings, di man yung matulon. Mubiya ba pod mo? O siya tubag ni Peter? Sa Lord, kung mubiya mi Lord, asa man mi patulong? You have the words of eternal life. Asa man mi patulong? Mula igsoon, sa pila ka years na ko sa ministry, naniguang na lang ko sa ministry nun, dagkan ako nakita na ni backslide. Pag-abot sa tumoy, ning balik ng gihapon. Ngano, wa may kalipay kung walayo ka sa Ginoo igsoon. So tiyanta ka, binong successful ka, walayo ka sa Ginoo, musamot imong sitwasyon igsoon. Ug ang kitingog sa Ginoo mo, sigukod nimo. Masin sa imong pagkatulog, masin wala ka nagsimba, gukdon ka sa tingog sa Ginoo. Makatungog ka worship song laka nimo, lakaw. Tunguna, grabe kay kumuserve sa Ginoo ba? Mulipayon man ko during that time. Mabot ang time mo, balik lang dihapon ka, dagan na kay samad. Dagan kay scars sa mga kabuang ba, dagan kay mga memories na pangit, tungod kay nilayo man ka.
Muna ayaw naglayo, kaya ni Peter, asa pa di, mi Lord, biya mi Lord, asa may padulong? Ikaw lang man ang may words of eternal life. Dikit na lang kita sa Ginoo, Igsoon. Dikit na lang kita. And I would like to end with this. The pearl of great price. Matthew chapter 13, 45 to 46. I-revise lang na ako ang story gamay. One day na namaligya og pearl. No? Gitawag pearl of great price na maligya og pearl. Stone. Yan ay niagi na tao. Sa unsa na nun? Ay pearl, hala kanindot sa pearl. Sa itong palit ka, kuyaw kayo ni na pearl ba? Nga naman, kung mupalit ka ni na pearl, kung mamatay ka, maadto kag langit. Ha! O kung naka ni na pearl, kung mamatay ka, malangit ka. Kuyawa ba na pearl? Bagnaan ko na. Tagpila man na. Yaingon tong nagbaligya na mahal ni dong. Kaya ang pearl ini, kung naa ka ni, matumakag langit, mahal ni. Sa imong tanaw nung, kaya na ko na paliton. O kaya ni mo paliton, pero imon man ka mahal. Mahal bitaw, tagpila man. Yaingon tong nagbaligya, kanina pearl dog. Kanina pearl. Ang tanan na sa imuha, dapat imong ihatag sa kuha. Paliton nimo, tanan na naa sa imuha. Ipalit nimo, maimuhan din pearl, adto na kag langit. Inig mamatay ka. So gusto na ko na, sige paliton na ko na, sige palit. Kuha niya ang pearl. Nya, unsa man na naman ang pearl, mamatay ko langit ako, mamatay ka langit na. Pero wa pa man kakabayad dong. Sige, unsa may bayad? Tanan na nasa imuha, tanaw sa isang pitaka. Dakoy 5,000 diri. Dakoy 30,000 sa bangko. 35,000 tanan. Mulan to'y nasa kuha, ang ibayad sa imuha. Ingon ang nagbaligya, apps, pasa. Wa di kay balay. Pati ito imong balay, ibayad ni mo to. Ako na to, kay tanan ko sa imuha. So nakaluol na ko. Wala na ibalay. Asa naman ko magpuyo sa akong sakyanan. Ay, kay sakyanan. Kanay mo sakyanan, ako nasad na. Wala, ako'y balay. May sakyanan. Asa naman matulog akong pamilya? Na kay pamilya. Kana yung pamilya, ako na po na. Wala, may balay, may sakyanan. Wala pagi ko'y pamilya. Mag-unsa na lang ko. Ay, ikaw day mismo. Ikaw mismo, ako na po ka. No? Tanan, imo namang gihatag, gibayad para sa langit. Pero wala man ang story dito. Ingon ang nagbaligya. Ako naman ino. So di na ko nakuhaon karon. Ibalik na ko datanan sa imuha. Himuon ta og ikaw ang steward. Gamitan gyapon ng balay, gamitan gyapon sakyanan, gamitan gyapon kauban imong pamilya gyapon. So remember, ako na itag-iya, di na ikaw. So every time na ko'y kuhaon, ayaw ka suko. Kaya di naman na imo, ako naman na. Kukuhaon ako imong balay, ayaw ka suko, di man na imo. Ako naman na. Gibayad na mo isin sa langit. So, no, kuhaon ako sa sakyanan, ay kasuko. Di naman na imo. Ako na na. Kung ako'y kuhaon sa imong pamilya, ayaw ko awaya. Eh di naman to imo. Ako naman to. Igsoon ina na sitwasyon. Pagdawat nato sa Ginoo as personal Lord and Savior, gisurrender nato ang tanan sa iyaha para natay access sa langit. Pero kanang tanan nato mo surrender, nagyapon na sa tuwa karon. Pero ang tagiya, dili na kita, ang Ginoo na. Muna anytime na siya kuwaon, ayaw siya awaya. Kaya di naman ang tagiya. In fact, nagpasalamat mo ka. Kaya masking iyahan na ito, gipagamit gihapon niya sa imuha. Steward na lang kay Igsoon. And that is my lesson for today. Sa grabing problema, sa grabing butang na wala sa pandemic, Igsoon, just remember one thing. Dili man na imuha. Sa Ginoo man na siya. So ayaw siya awaya kung na mawala sa imuha. Kaya dili man na siya imuha. Remember, padung nakaglangit, Igsoon. Dako kay na way mo tapat na property, anak. Uunsa man ang ato ang access sa langit, way mo kumpara na value sa kalibutan ang makapildi sa langit. Igsoon, summarize na ko. Taliwala sa COVID na problema kung sa managkatubang nimo karon. Sigurado ko bugat na problema na. Sortihan ta ka, himuha ang tamang reaksyon. You worship God. Can we do that? Kasi may mga problemado diri, tasang kamot. Tasang kamot mga problemado. Apil na ko ha. Problemado ba ako? Okay, manindot na. Himuha na ito itong gihimo ni Job. Daigo na ito, Ginoo, dalampanan ka. Samtang magkanta ka ni Ani, ina ang Ginoo, Lord. Di na ko kaya. Himuha na ito, cry out to God. Yabangay kag strength sa Ginoo. Tabangi ko, Lord, na mulahutay ko ni problema, Lord.
Nga daiga siya. Imuha na pag-ampo ni na kanta igsoon. Sama sa gihimo ni Job, nag-worship siya sa Ginoo. Taliwala sa problema o grabing blessing yang nadawat igsoon. Karistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magkaroon ako. Sige na yung prayer igsoon. Sa problema mong ginatubak karon. Surrender yun to God. Walay laing sa pitong ko, kundi ang ngalan mo, Pinasayon ko, napamatiyon mo ako, o handang ka sa pagsaknay, kanako Ginoo. Samahan, worship the Lord right now. Surrender yung mga problema na nangyayari po. O Diyos, nasagumpan, ang kalinawa mong makatungan, di halang sa iyong hilingan, pagkabutan mo, Ginoo. Amen. Yes, Lord. As we surrender our lives unto you, Lord, right now. Lord, thank you for your word. Salamat sa mensahe na mo nabati karong adawa, Lord. Lord, baguha mo mga perspective tuwa sa mga problema, Lord. Baguha mo panlantaw sa mga problema, Lord. Lord, remind us na dili kami tag-iyas sa mga properties, sa mga pamilya, dili kalibutan na, Lord. Ikaw ang tag-iya, Lord. Niabot mi sa kalibutan na hubo, Lord. Wala mi property, wala mi pamilya, Lord God. Huwag mo biya po mi, Lord, na wala gyapoy dala, Lord God. Kaimuhan ning tanan. Lord, tabangi mi, Lord, no napanahon sa trials na dili mi masuko kanimo, Lord. Tabangi mi that during trials we will just surrender unto you, Lord. Tabangi mi tumatuma sa trials, Lord God, nakaimi kusog na dili mi maluya, Lord. Na dili mi ma-burn out, Lord God. And Lord, in spite of everything, maski pag naanamitan ng rason sa among pamati, naanamitan ng rason na muundang pag-serve kanimo, Lord God, we decide and we choose to worship you. Sa maghihimo ni Job, Lord God, we decide and we choose to worship you, Lord God. Lord, salamat, Lord, kaya nakagiandan na mas dako na panalangin para kanamo, Lord, kung kami matuman lamang, Lord, kaya kanimo, Lord God. Salamat, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for your blessing. Thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan na itong ginuhigson. O ang giyangyo si Pastor Rico na umuhatag sa ito ang closing prayer o benediction, Pastor. Amen. Amen. Before ta mag-doxology, I just would like to make this announcement lang, Mike Son. I would like to announce na kani-kaning natay 40-day prayer and fasting. Kasi gusto mo pila na Son.
40-day prayer and fasting, okay? Pero dili pa karon. Dili po next week. We are just announcing this in advance para mag-prepare na mo daan, para mag-practice gani daan gani. Kay dili ta gusto igsuon na matuta sa prayer and fasting. Kana ganing kana makalit gani ta, and then damas pasujotam gani mo na gikapoy ka nag-prayer and fasting gani. Kanang again, we're just making this announcement in advance. Kung kano sa igsuon, mangutana pa ta sa Ginoo. But definitely it will happen this year. So practice na mo daan. 1 or 2 meals, practice po mag-ampo. Because it's not about the abstinence from food, but it's more about sa pagdoon nato diya sa Ginoo. Again, we're making this announcement in advance. Practice na tadaan para di ta makalitan. Amen? And lastly, one thing na nakastruck sa kuha ganiya sa word ni Pastor Jotam, sa word ni Lord actually through Pastor Jotam is this exon. Wala dyan tayo valid reason para muundang sa pag-serve sa Ginoo. If you think you have that valid reason, Iksoon, and then you think that people will understand ang imong valid reason, actually, from the very beginning, Iksoon, sayop na siya. Kaya nga no? Because we are serving not to please people. We are serving to please God. So if you think, Iksoon, na kay valid reason, na muundang sa pag-serve sa Ginoo gani, then from the very beginning, Iksoon, that you are entertaining that thought gani na pwede na pumuundang, mali na Iksoon. Because in the first place, again, I repeat, we are here to please God. We do not need Iksoon ang approval sa ubang tao. That's why when you preach the Word of God, when you go out and tell people about the good news of salvation, Iksoon, ang imong kalipay dili magdepende kung nagpalakpak sila. Ang imong kalipay dili depende kung nidawat sila sa Ginoo right at that very moment. Ang imong kalipay son dili magdepende na ila kang gi-appreciate. Because it's the work of the Holy Spirit to convict them, Iksoon. That's why in the year 2022, ang challenge is this, Iksoon. Let us serve God to please God. Let us not serve God because we want to gain the approval of people. That's why when you do things for God, Iksoon, ayaw jog paghulat na palakpakan ka sa mga tao o i-appreciate man kanila. Because in the end, Iksoon, it's the work of the Holy Spirit to convict them. Finally, Iksoon, ang valid reason na nato na muundang gani mag-serve kay Lord kanusa. Guess, Iksoon, kung sa atong valid reason na muundang kay Lord diri sa kalibutan, kanang wala na tayo ginhawa, Iksoon. The day that you stop serving God means that is your last day on planet Earth and your first day living with God in eternity. That's why there's no valid reason jud, Iksoon, na muundang. You can have a break. Amen? Pwede mo pahulay kadali, but wala yung undangay. Because the only reason that you and I will stop serving God is we don't breathe anymore. Ganing, wala na. Patay na. Yatap na. Wala na kayo kinabuhi. So, that's the only valid reason, Iksoon. I remind all of us, including myself, that I can stop serving my God. That's why ang challenge again sa year 2022 is this, Iksoon. You and I, especially me, Iksoon, you and I, all of us, should have that perspective of living for eternity. Amen? Kung burnout ka, Iksoon, sama sa itong topic today, that's natural. But please, ayaw lang jug undang. Amen? Because no matter what, kabukaton sa imong gidala karon, Iksoon, God is bigger than that problem. Amen? Amen. So let's sing the doxology, Iksoon. And let's praise God from our hearts. We sing for God, we glorify God, and we honor God. Let's sing it. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace, both now and forevermore. And the people of God will say, Amen and Amen. Happy Sunday, my buntag. We would like to invite you next week on our Holy Fire and Ignite Youth Fellowship every Friday at 6 p.m. To our online viewers, thank you so much for tuning into our online Sunday service. See you again next week. God bless.